2028, maawa naman kayo. Oh. O, ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Bakit ba nagwawala? Bakit ba nagagalit? O bakit ba mga ka-GPnatics, ano ba ang tunay na kulay talaga nitong si Mayor Magalong? Bakit ngayon putak ng putak itong si Mayor Magalong, mga kababayan, samantalang, 'di ba? Hindi niya masagot ang problema nung mga katiwalian katulad po ng rock netting, hindi niya mapangalanan ayon dito kaya Trillanes, maging yung tennis court. At ngayon naman mga ka-GPnatics, bakit nangyari ang insidenteng ito na kung saan po ang mga papeles, mga kababayan, sa Baguio District Engineering Office ay pinagsisira? Meron bang pinagtatakpan? Sinira at minanipula raw ng mga tauhan ng DPWH ang mga dokumentong may kinalaman sa flood control projects. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure, Public Property ang mga papeles na ito. Kaya posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mga nanira ng mga dokumento. Agoy, mga ka-GPnatics, sa Baguio yan ha. Ang mayor dyan si Magalong. Ayon po yan sa report ng ICI. Akala ko kung dati, nasaan kaya itong sinasabi na bakit sila po ay naninira ng mga dokumento na may kinalaman sa flood control. Eh yun pala, sa Baguio ito, mga ka-GPnatics. Hindi kaya, kaya pinaiimbestigan bukod sa conflict of interest, may malalim pang dahilan na mayroong mga itinatago din doon sa Baguio na ayaw nilang mahalungkat dahil meron din pala mga flood control projects doon na sinira, mga kababayan, ng mga taga DPWH. At dahil may sinira ka, may pananagutan ka at sigurado meron kang itinatago. 'Di ba? Oh, kaya siguro mga kababayan, natakot itong si Magalong at biglang nag-resign. Teka, resign na lang muna ako. Ayoko na dito sa ICI. Tapos mga kababayan, ang tema, ang gusto nilang mangyari, siraan ng ICI na ito ay pinagbabawalan na mag-imbestiga itong si Magalong. Pero, nang nakikita natin, itong si Magalong, tinuturo ang ibang mga tao. Pero yung sarili niyang baluarte, ito lagi kong sinasabi, bago tayo tumingin, bago tayo lumipat, tumalon sa ibang mga tao, dapat yung baluarte muna natin, yung bakuran muna natin ang lagi nating lilinisin. Mga kababayan, sa GP, nilinis na nga eh. Diba? Nilinis na. Dahil wala na yung mga dokumento. Yan, yari talaga tayo dyan. Linis na pala. Hinikayat din ng ICI ang mga opisyal ng DPWH na makipagtulungan sa investigasyon. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, natanggap niya ang ulat na nangyayari ang pagsira ng dokumento sa Baguio City District Engineering Office. Nako? Magkano kaya ang lagayan dito, mga kababayan? Bakit ganito ang nangyayari? Ha? Bakit may siraan ng mga dokumento? Ayaw mabuking? Aha? Meron, sana dito mapukusan din ito ng ICI ha? At dapat makita ito bakit, sino yung mga tao ng DPWH, ano ang kinalaman nila, mga kababayan, at maging yung mga proponent din, kung sino ang proponent dito. Okay, baka kasi, sasabihin mo, GP, si Magalong na naman. Well, si Magalong ang mayor dyan, mga ka-GPnatics, pero syempre, sino, ang tinatanong natin dito, sino kaya ang proponent, di ba? Sino ang proponent ng mga flood control anomalies project dyan sa Baguio? At the same time, mga kababayan, sino ang sumasalo? At sino ang nag-utos sa kanila na kailangan sirain nila ito? Maliwanag dito na may pagtatakip. Maliwanag dito na may iniiwasan at maliwanag dito, mga kababayan, na may sabuatan. Diba? Dahil yung DPWH na yan, hindi naman po magpupunit yan kung wala silang itinatago. Formal na rin daw inireklamo ang opisyal na dito at tinatawan ng preventive suspension. I have also issued a memo directing all
offices in DPWH to preserve and submit to the ICI all the documents related not only to flood control but all infrastructure projects ng nakaraang 10 taon. Nakaraang 10 taon. Palagay ko, mga kababayan, naiisip ko na ang mga pinunit nila, palagay ko, nung nakaraang 6 na taon. 'Di ba? Oh, nung nakaraang 6 na taon, malamang ang kanilang mga pinagpupunit dito para walang makita. Oh. Hindi, pero syempre, nandun pa rin mga kababayan, yung 2022 to 2025. Pero parang nakikinikinita ko na itong mga ito, uy, wag na, para hindi madamay, mahalungkat yung ano natin, yung mga kickbacks natin. Yung anomalya nung nakaraang administrasyon for the past 6 years. Punitin na natin. Hindi, namin naman niya, Mama Maria Elena Condo, di ba? Sabi niya gano'n, hindi siya magsisisi na siya po ay, tawag dito, siya po ay tuta ng mga Duterte. Hindi naman tuta yung pagkakasabi niya, pero tutang-tuta si Magalong. Di ba? Ng mga Duterte, mga kababayan. Palagay ko, may nagtanong sa akin, hindi kaya merong nakinabang din ito si Mayor Magalong sa mga Duterte? Well, kung pinagtatanggol niya, mga kababayan, baka merong under the table. Pero hindi naman po natin sinasabing totoo. Okay? Ang sinasabi lang natin, bakit ganun sila magtanggol sa mga Duterte? 'Di ba? Oh, bakit hindi sila open na imbestigahan ng mga Duterte? Bakit iniiwasan nila? Kasi kung wala namang tinatago, wala naman dapat ipag-alala eh. 'Di ba? Kung wala namang karumal-dumal na krimen o kung wala namang anomalya, wala tayong dapat itago. Dapat transparent at talagang open tayo sa lahat. 'Di ba? Tanggapin natin. Kasi unang-una, politiko kayo. Oh, open to public scrutiny. Tapos ayaw nyo na may scrutinize kayo. Poch na tuta. Sabi ni Elizabeth na Pisa. Aha. Oy, Sir Romeo Barcival, shoutout sa'yo ha. Bad trip kami sa Magalong na yan. Nagsisisi kaming binoto namin Magalong na yan, sabi ni Queen FTS Soriano. Alam nyo ako, sa totoo lang ha, nung una gusto ko si Magalong. Totoo, gusto ko si Magalong. Kaya lang mga kababayan, nung bago tawag dito, ano kasi yan eh, lagi yan pinapatawag doon sa ano dati, sa House of Representatives, sila ni ano, yung sa Cagayan, yung mayor ng Cagayan, mga kababayan. Mayor ba o governor din ng Cagayan dati? Kalimutan ko. Yung kalaban ni ano, ni Jojo, ano pa apelyido nun? Kalimutan ko na. Mga ka-GP Natics. Basta gusto ko yan dati si Magalong. Kaya lang lumalabas na si Magalong parang selective. Kasi kung ikaw ay talagang gusto mo ipakita good governance, dapat mga kababayan, huwag tayong tumingin doon sa gusto lang natin. At umiiwas tayo sa ayaw natin. Dapat, it should be applied to everybody. It should be applied, mga kababayan, sa lahat. 'Di ba? Hindi pwedeng mamili ka lang, ito lang tingnan natin. Kaya palagay ko, kaya inunahan niya yung ano eh, nung siya ay iniimbestigahan na, pinapacheck yung kanyang, yung kanyang records, mga kababayan, kaya umalis ka agad ito. Dahil malamang, may nakikita dito ng mga conflict of interest. Kasi, bakit ikaw advisor ka, tapos gusto mo sumama ka sa mga iniimbestigahan ng mga lugar, pero yung sayo, ayaw mo munang tingnan. Tingnan mo muna natin to. Kasi ako, sabihin ko, para naman hindi mag-isip ng iba or para hindi magdulot ng masamang impression ito, bago tayo pumunta at sumama ako sa ibang lugar, 'di ba? Imbestigahan niyo muna yung aking distrito. Imbestigahan niyo muna yung aking baluarte. Tapos saka tayo pumunta doon sa ibang lugar. Kung may makita kayo dito, then sagutin natin bago tayo lumipat. Hindi, mga kababayan, talon muna tayo dun sa kabila. Parang style cheese escudero.
hindi sumasagot doon sa kanyang mga paratang sa kanya, bagkus mga kababayan, ay tumatalon para magturo ng iba. Babalikan ko lang nung tayo ay high school, 'di ba? Merong kayo over the bakod, nahuli kayo ngayon. Tapos sinasabi mga kababayan, "Oh, bakit kayo nag-over the bakod? Sino-sino pa yung mga kasama ninyo?" Kahit hindi mo naman nahuli, idadamay mo yung pangalan ko. Siya nag-utos sa amin. Samantalang yung tinuturo mo, hindi naman umakyat sa bakod, nandun lang, nakaupo. Nakaupo sa kanyang classroom at hindi naman tumakas para maglakwat siya. Diba? Nagtuturo ka ng damay. Oh. Sabi ni Macaroons, never ako nagkamali kay Magalong kaya nagtaka akong bakit nilagay ni PBB. Diyan nga ako, asar din eh. Ayun, si Mamba. Scarlet Eye, tama. Thank you, si Bamba nga. Lagi silang pinapatawag noon doon sa House of Representatives. Umanga lang naman ako dyan kay Magalong nung time na parang sabi ko sa kanya, meron po siyang may paninindigan nung siya po ay nag-iimbestiga doon sa Mama Sapano. 'Di ba sa SAP 44? 'Yon. Doon ko siya parang nakuha niya yung attention ko kasi okay yung pag-iimbestiga niya doon eh. At hindi po siya nakakuha ng magandang posisyon, mga kababayan. 'Yon. Sabi ni Ma'am Heidi AC, damay-damay na lang. 'Di ba? Oh. Nakinabang yan nung panahon ni Duterte ng malaki po. Lalabas at lalabas din yan, mga kababayan. Sana nga po, lahat ng investigasyon ng ICI ay lumabas din. 'Di ba? Para naman hindi tayo nabubugbog masyado. Masyadong pasikat itong si Magalong eh. 'Di ba? Si Attorney Claire na nga lang ang bumabanat dito. Pero kailangan mas meron tayong matibay na ebidensya laban sa kanya. Mas mabubuwag natin itong si Magalong as mapapatunayan natin na ito talaga ay dakilang tuta ng mga Duterte kapag nagkataon. Kaya po niya itinatago ang mga bagay-bagay. Kailangan ebidensya na makakapagpatunay na ito ay talagang meron pong anomalya. Yun lamang po ang mahalaga doon. Okay? Sabi ni Mine, Sir, ask ko lang po, totoo po bang wala na muna ang flood control? Napanood ko kasi kay Coach Jared, sayang naman, paano na sir, sorry, out of the blues ang usapin. Okay. Mga kababayan, ito ni-research ko din. Nasunog din ako dyan eh. Pero meron akong content kahapon na sinabi ni Panpilo Lacson, whatever happens, matutuloy ang flood control probe anomalies. Mine 59. Kaya lang as of the moment, 2 linggo ata na masuspended muna ang nasabing pagdinig kasi mga kababayan, mayroong mga progress. Etong si Guteza, inaantay nila yung report ng Manila RTC hinggil doon sa issue po ng notaryo. Okay, meron pang isa na nakita ko, hinihingi rin ng Senado, ng Senate Blue Ribbon Committee, yung pinaka buong paglalahad ng mga diskaya doon po sa DOJ. Kasi nag-all out na raw, di umano sila. So kailangan hingi nila yung kopya noon kasi meron ngang alam mo yung kinagagalit nitong si Marcoleta, may supplemental affidavit pa ang mga diskaya na in-all out na nila lahat, mga ka-GPnatics. I believe kasama na po yung mga Duterte doon sa kanilang supplemental affidavit. Mula nung sila ay nagsimula, nung panahon po ng Duterte pa, kung sino yung mga nakakausap nila, kung sino yung mga binabayaran nila, kung sino yung nakikipag-usap sa kanila para bumili po ng mga proyekto. Diba? Bumili ng proyekto means sila po ang magbibigay, mga kababayan, magbibigay, proponent, tapos kukunin ng mga diskaya, magbibigay ng SOP. So marami daw po, hindi totoo na wala na yung Senate flood control probe, mga kababayan. Hindi totoo.
Ano lang, suspendido lamang po ito ng 2 linggo. So ngayon, 1 linggo. Sa susunod, wala pa rin. So maybe 3rd week, mga kababayan, kasi sinasabi nila Lacson, busy pa sila. At meron pa silang sinabi na kahit naman halimbawa na magalit yung kanilang mga kasamahan, umarang pa si Marcoleta, 'di ba? O umarang yung mga senador, kahit makompromise yung kanilang mga pwesto, itutuloy daw po nila ito, mga kababayan. Kaya nga kagabi may post ako sabi ko, tigil na ang Senate flood control probe. Sabi kong ganon. Tapos nung nabasa ko, ay hindi pala. Sunog ako. Suspendido lang pala. Hindi pala natigil. Sabi ko pa naman, dinanalo na yung mga bulok at mga kurap at mandarambong at mga kurakot na mga senador. Sabi ko ganun. Pero sabi, tuloy pa rin. Okay? So, tuloy pa rin. Suspendido lang. Okay? So, ayun. Hanggang dito na lamang mga ka-GP Natics at magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magkita-kita muli tayo sa mga susunod na live stream natin at mga susunod na uploads. Buyers, guys. Thank you so much.